Okay. Okay. Mhm. Magandang hapon po sa inyong lahat. Tayo ay bumabati sa sambayanang Pilipino, sa mga nakikinig sa ating programa, mga programa ng Elizalde Broadcasting. At syempre, nagpapasalamat tayo sa ating CEO, Tita Mel Elizalde. Maganda po yung paksa natin sa araw na ito, pinamagatan nating Miss Universe. Kasi medyo mainit-init pa at maraming mga lumulutang na issue, pero sabi nga naganap na. Ang ibig ko sabihin ay meron na tayong winner at from Nicaragua. So, so far, wala naman pong kumu-question doon sa nanalo dahil she deserved. Okay, deserve po niya na maging Miss Universe sa tindig, sa forma ng katawan, sa pagrampa, okay, ay gayang-gaya si Miss Catriona, yung ating Miss Universe dati. Okay. At ang naging kontrobersya lang po dito ay kung papaano hindi pumasok sa top 5 ang pambato ng ating bansa at meron pong mga pagkakamali o error sa pagpupos ang Miss Universe sa El Salvador. Kaya po yun yung ating papaksain dahil ginawa ko po itong paksa dahil kahit yung anak ko ay may medyo may puna. Okay? And ibig ko sabihin, pagka may pagpuna, siguro, sabi nga, pagka may usok, di merong apoy or sunog. But anyway, hindi ho tayo nandirito para manghusga. Hindi rin tayo nandito para magchismis. Pag-uusapan lang po natin yung mga punto at iba-ibang opinion. So mamaya ho, kasama natin ang CEO ng Elizalde Broadcasting bago matapos po itong ating 30 minutes program at hihingan po natin siya ng personal na opinion regarding sa nangyaring okay, katatapos na Miss Universe 2023 sa El Salvador. So mag-commercial muna tayo ng konti bago tayo magpatuloy. Okay. Yun po, yung ating pinag-uusapan, makikita nyo po sa picture yung ating ang tawag dito, pag-promote kahit sa aking FB ay
pinopromote ko po na ipanalangin natin yung ating kandidata na manalo, si Michelle Marquez D or MMD, na kung saan ang nanay niya ay naging beauty queen din, si Miss Melanie Marquez. At itong ating kandidata ay praktisado siya for 1 year, and sabi nga kung nakahawak siya ng mikropono talagang lalanding siya sa top 3. Okay? And on my personal opinion din, kung siya ay nagkaroon ng pagkakataon na makapasok sa top 5, ako personally, kung isa ako sa mga hurado or judges, pwede kong sabihin na mapapasama siya sa top 3. And most probably, pwede rin doon sa last 2. Okay? Kasi po yung huling dalawang pinagpilian para sa Miss Universe ay ang Miss Nicaragua and then yung Miss Thailand. Now, mamaya pag-uusapan natin yung mga isyong masalimuot, yung unang naipost ng mga organizer sa El Salvador na kasama po si Miss Michelle Marquez D sa top 5, and then kagyad mabilis na tinanggal at pinalitan ng Miss Thailand. So, ang mga isyong pumapalaot doon, syempre hindi mawawala yung duda sa isipan ng tao dahil ang prime mover ng Miss Universe ngayon, dati iba po ang humahawak, ay isang Thai. Okay, yung isang transgender po na hindi ko po matanda ng pangalan, pero makikita nyo po sa mga post na isa siya sa mga nag-liberate ng mga kondisyon para maging kandidata ng Miss Universe, at ilan po doon yung kahit nanay ka, kahit hanggang 28 years old, single mom, yung mga ini-empowered niya ang mga women. Hindi ko lang alam kung kasama doon yung transgender, and I suppose kasama kasi they consider them as woman from man body. Okay, but syempre yung beauty nun ikinukonsider. Unlike before, ang mga Miss Universe candidate ay I think hanggang 25 years old lang. Kaya yung mga nauna nating kandidata ay 18, 19, 21, like sina Miss Gloria Diaz, sina Miss Shamsi Supsup, okay, sina Miss Catriona, okay. Apat actually yung title holder natin ng Miss Universe, okay, and nag-target tayong maging 5 para tayo yung marami sa buong mundo, kasi very competitive ang ating mga pambato, and isa ang Pilipinas sa kinikilala in terms of talagang mga very qualified and mga mahuhusay, especially sa pag-English at sa pagsagot sa mga katanungan, yung tinatawag nating question and answer. Okay, so may ipapakita ba pa tayong ibang picture? So, gusto lang nating makilatis, no, yung pinanggalingan ng mga issues. Okay, so ayan, binabati ko po yung si Kagawad Melvin Macanip na possible mag-o-open na rin po ng kanyang programa dito, yung option ni Kagawad Melvin. At syempre po ang team pager si Mr. Paul Gungaro. Okay, we're supposed to have a guest today, yung bagong halal ng SK Federation na si Miss Yanyan Ibay, pero hindi pa po natin na-confirm kasi medyo busy pa. Nagkaroon po ng mga projects sa mga nasunugan, first project po ng SK Federation, at talagang napaka-aktibo ng batang ito. So siya ho bali ay pumapatak na konsihala na, dahil among the 800 plus barangay or SK chairman, siya po yung halal. Okay,
Ang naging katunggali niya po ay si Mr. Carl Bacod. So, congratulations po muli, Miss Yanyan, Konsehala Yanyan Ibay, and sa father niya si Mr. Rick Ibay. At suppose sadly nga, sabi ko ay naimbitahan nga natin pero hindi pa ho nag-confirm. Hopefully po next week ay makasama natin. Okay. Just the same po, gusto ko rin pagpasalamat doon sa mga bumati sa akin kahapong kaarawan. Okay, napakarami po nung bumati. Punong-puno yung aking wall, messenger at saka Instagram, and of course yung Viber. Marami pa pong humahabol at hindi ko po pa nabubuksan. Maraming salamat po mula sa puso ni Kabayani Jerry Games. At pagpalain po tayong lahat. Anyway, tingnan natin po yung mga ibang bintahe ng ating pambato. Actually po, si Miss Michelle Marquez D ay pumasok actually siya sa top 10. But prior to that, ayan, may mga post po tayo na sabi nga natin, ipanalangin natin ang mainam na kalooban ng Diyos para sa ating pambato. Ayan, kita nyo naman na sexy ang katawan. Talagang medyo nagpa-ikli lang siya ng buhok at yung kanyang talagang aura ay talagang malaki ang dating, no? Malaki ang laban. Sana kung nabigyan siya ng pagkakataon na mapasama sa top 5. Okay. Now, yun pong pagkapanalo niya sa top 10, may mga special award po siyang natanggap. Sa Panboat, siya po ay number 1. And then, meron pa hong isang award na ikinukonsider na yung Gold Carnival Award na kumbaga, pag sinabi hong merong ganun kang award, multi-talented ka at pwede kang sabihin masayahin, talagang approachable. Kumbaga sa isang produkto ay talagang mahusay, no? Maraming pakinabang. And isa po siya sa kinilala. So, yun po ang dahilan kung bakit marami ang hindi nakumbinsido na bakit ang ating pambato ay hindi pumasok sa top 5. But anyway, kung makikita nyo naman po ay napasama siya sa top 10, and as you know, ibang-iba po yung kanyang tawag dito, yung kanyang gown. Inspired po ito ni nung ating magtatato sa norte, si Apo, okay, Wanghod. Okay. So ayun po, ano, kaya mapapansin ninyo na ang ganda sana kasi ayan, nakikita nyo naman na siya yung bukod tangi, kakaiba at iba ang kulay. So gusto ko magduda na yung ibang judges ay galit sa itim na kulay. Baka may pamahiin. But anyway, nakikita nyo naman po yung cara, paste, okay? Yung cara po ay sa ano yun, sa Espanyol, sabihin yun, paste. Kung Caracas naman, ay yung datingan, okay, ng ating pambato, hindi ho pa uhuli. Sabi nga po kanina, sabi ko, if I given a chance to be a judge for that particular given na napakaganda yung kanyang performance at saka alam ko yung mga pagsagot niya talagang ang galing, pinag-aaralan niya talaga ng husay, pwede ko siyang maisama sa top 3 given na nakasali siya sa top 5. Okay, so hindi siya mawawala. Now, yung mga susunod ho nating mga photos, makikita nyo doon po yung almost yung nasa stage, yung 83 po yung kandidata natin, no? Sa iba-ibang bansa. And by the way,
hindi lang po pang sexy yung nangyari. Hindi ko lang ipakita. Si Miss Nifal, medyo chubby ng konti. So, parang sinasabi nila na hindi lang pang sexy ang Miss Universe. Okay? So, kaya si Miss Nifal na medyo chubby nga po ay talagang nagpakita rin ng kaseksihan. Medyo chubby nga lang. Ibig sabihin ho, yun nga, yung binabanggit ko kanina, nililiberate nila yung bagong may hawak ng Miss Universe franchise ngayon na yun po ang gusto nila na empowered ang mga kababaihan or empower the women. Okay? So, binabati ko po si Daniel. Okay. Isang pamangking ko na nakikinig at paluwas po ng Maynila. Okay. Medyo na-delay lang. But anyway, ingat ka, Kuya Daniel. Okay. And then, binabati ko rin po yung ating mga kamag-anak dyan sa Oriental Mindoro. Nakikinig sila ngayon. At syempre po, yung mga taga Haila, okay, binabati ko rin po. And then, yung ating kaibigan, okay, na kabubukas lang ng pet shop, no, yung Kiana Pet World. Actually, dumaan po ako kahapon doon at nakipagpicturean ako sa mga cute nilang aso. Ayan. Sa may ano po yon, Linaw, Paco, Manila. Now, tingnan po natin dito yung 83 beauty queens, no, na around the world na talagang nagpakita lahat. Okay? Now, on their own right, they are all Miss Universe ng kanilang bayan o rather country. Okay? But sabi nga ay pambato and then pinipili. Now, dun sa litratong makikita ninyo, magkatabi ho ang Miss Philippines at saka Miss Nicaragua. Ayan, tila baga nagjo-joke sila o kung sa bata nagpi-play moment na naghihintay ng mga iba pang kaganapan. At siguro, ini-imagine ko lang sinasabi niyan, kailangan makapasok tayo ng top 10. Ayan, yun yung parehong sinasabi nila kasi dalawang kamay yung nakakaway. Okay? So, dapat manalo tayo or makasama tayo sa top 10. Yan yung ini-imagine ko lang yung kanilang iniisip. Anyway, yung isang photo na pinakita ko po na umani agad ng napakaraming views in a few hours ay 1,000 agad. Yun po yung nakatalikod si Miss Nicaragua. Yun yung naka-swimsuit sila na okay, nakatalikod si Miss Nicaragua and then medyo malaki yung pagkaka-picture niya kasi umikot siya habang paparating si Miss Michelle. So mas maliit lang yung photo ni Miss Michelle and ang kinaption ko po doon sana makita nyo ang pambato namin. Okay? Kasi nga oversize yung pagkaka-picture ko dahil siya yung malapit doon sa inikutan and then nakita sa kanya yung likod. Okay? Versus paparating pa lang si Miss Michelle. Okay, so yun, kinukwento ko lang po yung mga post ko sa FB. And dito po sa isang tagpo, itong magkahawak, yan po yung moment na bago i-release o tawagin yung final winner or Miss Universe, okay, yung first runner-up o yung dalawang magaling ay nagkakapit kamay katulad niyan bago i-announce. And minsan, inuuna muna yung first runner-up which is napunta po kay Miss Thailand. Okay? And yun naman sa kay Miss Palacios. Okay? Actually, ang pangalan niya ay maganda. Shanice. Okay? Palacios. Siya yung representative at pambato ng Nicaragua na ayon nga po sa Miss Universe data is siya yung kauna-unahan na naging Miss Universe. At para sa bansa nila, isa hong malaking yung karangalan. At sabi nga po dun sa balita kaninang umaga, naging
nagpiesta ang mga mamamayan ng Nicaragua or mga kababayan niya dahil sa tagumpay. Kauna-unahan pong Miss Universe nila. Okay, at least tayo nakaapat ng corona. Okay. Now, bakit po pinakita ko yung ganitong situation? Okay. Nag-post din ho ako kanina na ang sabi ko po is what if nakapasok sa top 5, which is supposed to be dapat, okay? Pero hindi ho natin kontrolado yung mga sitwasyon. Okay? So, para ho sa akin, it's either makakasama sa top 3. Yun na yung mababang forecast ko. And then, possible pa siya na kung depende sa tanong, pwedeng siya yung maging runner-up. Now, in fairness po, wala ho akong hindi pagsang-ayon para kay Miss Shanice Palacios ng Miss Nicaragua as our or this year Miss Universe. Okay? Wala akong kaduda-duda na napakagaling niya. Okay? And sabi nga, kung merong sunod na pinakamagaling, most probably malapit sa performance ay ang ating pambato. Kaya para sa akin ho, pinaka mababa ko ng rate sa kanya yung sa top 3. But then, kung depende sa magandang nasagot niyang katanungan or magandang sagot, pwede siyang maging first runner-up. But, yun nga, ang kalungkutan natin, una, hindi ho siya napasama sa top 5. So, hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na mabigyan na makasali sa question and answer. Okay? And, napunta po yun kay Miss Thailand. Okay? And doon na po nagsimula yung ibang mga alingas-ngas o ibang mga usap-usapan na hanggang ngayon po ay bugbog pa rin ang social media sa ganong usapin. And makikita nyo po dito si Miss Shanice Palacio ng Nicaragua bilang Miss Universe 2023. Talagang sabi nga po nung umpisa parang medyo mahiyain, hindi pa masyadong nare-recognize, pero nung bandang pahuli talagang kuminang, no, na parang talagang superstar. And makikita mo talaga, hindi natin napakita yung video, yung nagrampa siya, talaga namang gayang-gaya niya o maaring nalagpasan pa ng konti yung ginawa ni Miss Catriona. Okay, yung ating Miss Universe din. Okay. So, karangalan natin na sabihin, pag ikaw ay magaling, nararapat na ikaw ay kukopyahin or ikaw yung panggagalingan ng inspirasyon or tutularan. And yun, isang karangalan yun. Kaya kung tayo ay mga leader, no, hindi naman natin nilalayo, sabihin, kung may nagagaya or nagiging model tayo para sa iba, abay matuwa tayo dahil mahusay yung ginagaya nila. Kaysa kabulukan ang ginagaya, mainam na po. Kaya saludo po tayo sa mga mahuhusay na nagpapakahusay para ipakita sa iba na sila'y may kakayahan at yun po yung ginagawang role model ng mga kabataan, ng mga susunod na henerasyon or ng mga ka-level. Now, yung sunod nating paksa, ilang minutes pa ba tayo para gusto nating tawagin ang isa nating okay. Si Tita Mel po ang tawag ko dito sa taon to na napakabuti at mababa ang kalooban. Siya po yung ating kinikilalang puno dito. Okay, palakpakan po natin si Tita Mel. Ayan, Elizalde. At magbibigay siya ng kanyang, okay, para ho ganito po, linawin lang natin, ito ay personal lang nating kuro-kuro o pananaw. And kumbaga walang kinalaman yung ating istasyon or sino mang tao. Kumbaga ito ay aming personal lamang na pananaw. Tita Mel, kasi ngayon yan may nag-comment na isang ito dito. May nag-comment na isang judge, okay, nag-reveal daw, okay, na sabi si Michelle D. supposed to be si Miss Michelle Marquez D. MMD, anak niya ni Miss Melanie Marquez na kasing beauty din, ay ayon sa kanya ay kasama sa top 5. And then, dinideny naman ng Miss Universe organizer na nagkamali lang.
Okay? Wow, So, yun ang mabigat, no? and then sabi ko nga kanina, Tita Mel, kung ako yung nasa punto ng judge, okay, kasama siya sa top 10, okay, nakuha siya sa top 10, hindi lang sa top 5. Yes. Kasama siya sa top 5. Sa top 5. Dito na lang. Dito pwede rin yan. Meron doon si Tita. Okay, kasama siya. Kung ako yung judge, isasama ko siya sa top 5 kasi talagang highly competitive. And then, kung magkaroon pa ng mga question, ang pinakamababang ano sa akin, dapat top 3 siya. Okay? Hindi man siya maging Miss Universe, okay? Kasi aminado na akong talagang may edge din si Miss Nicaragua. But then, pinaka less sigurong ano ko sa kanya, yung top 3 or kung maganda yung sagot niya, pwede siyang maging first, ano yung tawag dito? Runner-up. Pero sabi, diba, sige, Tita. Sir, di ba sinabi ho na kung nahawakan niya lang ang mic, Yes. sigurado patok na patok. Galing si Miss D. Totoo yan. 1 year niyang pinractice eh. Yun may sadya siyang talino at the same time, talagang maalindog din. Ano yun, nagkamali yung mga judge? Nagkamali lang, tapos binawi? Maaring ganoon, pero wala tayo sa puder para sabi nga humusga. Ang isang kaduda-duda lamang is una, again, personal ko itong taga Thailand yung may hawak ng Miss Universe franchise. Kaya syempre, no comment. And then, kaya parang nangyari, nagkaroon ng switching doon sa top 5 na dapat daw kasama si Miss Philippines. Pero, ang biglang binawi. Wow. Ay naipost na around the world eh. Biglang binawi. Okay? Parang yung bilis ng card ng ATM lumabas. Okay? At parang nakita po natin na inalis siya dun sa Oo. Napakasagwan. Oo. Ngayon, Tita, bilang isang Pilipina, at kasing ganda rin naman. Kumbaga nung kabataan ay talagang meron ka rin pagmamalaki. Between sa ganong, kasi sabi nga sa mga ibang mga timpalak, sinasabi nila na the decision is of the judges are final. So wala talagang umaapila doon. Oo, at wala tayong pwedeng, or else lahat ng ng mga timpalak ay magkakaroon ng mga Oo. Pero merong isang honest mistake, Tita. Ikaw, doon lang kung naaalala mo 'yon. Sa isang kandidata natin na dalawa silang pinagpipilian, iba ang na-announce ni nung host na lalaki, si Steve. Sino nga? Sino ba yung na-announce niya? Oo. Napaka pero at least nag-sorry naman siya. Pero, Sa tingin mo 'yon, honest mistake? yes, that's an honest mistake kasi talaga namang nag-sorry naman siya Oo. Diba? Totoo yan. Nangyayari yan minsan kasi nung nag-host or MC, sorry, I'm not host. Nag-MC ako sa Manila Hotel. Okay. Ako sa Manila Hotel. Introduce ako doon sa presidente ng alumni kasi magpipresent siya ng year-ender report. But dahil nga overwhelm ako kasi na-recognize ko yung PSBA tawag dito yung founder na binigyan ako ng scholarship. Mga namatay na sila tsaka yung si Dean Peralta na nagbigay ng 30 scholarship. Parang na-recognize ka pero emotional ako na magpasalamat. Siyempre, Tita, number 1 yung gratitude. Okay? So, nung ini-introduce ko na siya, ang ganda ng pagkaka-build up ko. To the point na hindi ko na-mention yung pangalan niya. Oo. At sabi ko lang, El Presidente ng alumni. So, sorry for that. Okay? Sa aming president dahil hindi ho sinasadya. But anyway, nirectify ko naman po yun. At saka nasa program naman, souvenir program. So, ikaw, Tita, sa tingin mo, itong nangyari? Yung nangyari na yan, parang ang dating hindi honest mistake yun
Mhm. mukhang Oo, para yatang ika nga, oo, merong focus. yes, ganun nga, no? Pero at sana naintindihan nila 'yon. At hindi lamang tayong mga Pilipino dahil kababayan natin siya ang nakapansin, 'di ba? Marami. Marami. Kaya nga sa susunod na mga timpalak na ganyan, kinakailangan ayusin nyo, ha? Ayusin nyo. Dahil baka kayo ay mapulaan. Buti sana kung hindi naman yung ating, ayan, napakaganda talaga, kahit anong, anuhin mo, saan mo saan mo siya bigyan ng pansin, talagang papasok siya doon sa, Kaya mawala ng pag-asa, susunod, tayo na uli. Sa Mexico daw gagawin. Sa Mexico. Ngayon, yung ibang mga... Wag na sa Thailand. Sila naman. Sila naman. Okay. Parang, ito, may isang babala tayo na yung sa nabasa natin, di ba, aklat ni Rizal. Yung sabi niya doon, si Marcelo ba yan, yung kaiigat kayo? Kaiingat kayo. Pero sinabi niya, kaiigat. kayo. Kaiigat. Ingatan ninyo. Kasi yung reputasyon, matindi yun. Baka wala na mag-sponsor. Tsaka wala na maniniwala dyan. Ano ba yan? Palakasan ba yan? Yan. Timpala kagandahan Actually, ang Miss Universe, ang isang prestigyoso. Yes. Beauty pageant around the world. Kaya nga Sana, okay. Magugurlisan ng ganyan. Sus Mariose. Kasi di ba pag sinabing ang isang baso nagkaroon na ng laman, yes. Anong hinang mo yan? Ala na. Bakat pa rin. Okay. Kumbaga sa sugat, it will be a part of history. Scars. Yes. Okay. Pag sa ganyan. And then, doon na rin to siguro babala sa alin pa mang timpalak dito sa lokal. Na pagka may ganyan po, iiwasan natin na maging masalimuot yung mga ganitong pag-judges. Kaya kaiigat kayo. So, salamat tita. Okay, thank you din. Oras na lang. Naman po at salamat sa inyong... pero bago tayo magwakas gusto kong muli kang batiin sa iyong birthday. Happy birthday sa isa sa pinakamabait na nilalang na nakilala natin. No? Sige. Thank you. Sige. Hanggang sa muli. Okay. Although kanina ko lang napita kasi ang aga ko nakatulog sa dami ng mga napagod ka kasi mabuting tao ka kaya maraming nakaalala sa iyo. Sige, hanggang sa muli. Thank you very much po sa inyong lahat. God bless. Okay. Ilang minuto na lang ang ating nalalabi at dito na ho nagpapaalam ang inyong lingkod, Kabayani Jerry Gamez. At dun po sa mga taga Sampaloc, ihahabol ko lang, meron ho tayong live sa Bustillo sa linggo 6 to 7 para makasali ho kayo sa pahula ng Sampaloc sa Sampaloc. I-like nyo lang yung Team Kabayani Gamez or i-follow ninyo sa Facebook page and then pwede kayong manalo ng 2,000 at 14 na consolation prize. Hanggang dito lang po. Muli, salamat and God bless us all.